pero yung actual na experience coming from an applicant, yun yung gusto kong malaman eh. Kung ano yung naging experience ninyo. Kasi para yung iba, ganun pala nangyari sa kanila. So maaaring ganun din yung mangyari sa akin, di ba? Sa aking application. So doon ako nagkakaroon ng mas clear picture kung paano talaga i-navigate yung mga programs ng immigration dito sa Canada. Pinoy ako! Okay, nandito tayo ngayon sa Beatrice Carmichael Park at meron tayong hinihintay na kabayan natin at client natin na kumuha sa atin ng sasakyan. Si Mario at saka si Jen, galing pa silang Fort Mac. Ayun na sila. Ito na sila. Ayan na sila, mga kababayan. Si Mario at saka si Jen. Ayun. Sige, pasok na kayo. Ang problema lang, ito, pagka masyadong nainitan, wala na, mamatay ito eh. Ayan natin. Ayan, para makakita kayo. Makita man yan. Oo, maliit lang na camera. Ayan. First time nyo ba dito sa Edmonton? Third time na. Ayos. Tapos gaano na kayo katagal dito? Siya, Una siyang dumating September. Tapos kami ng anak ko Okay. December. Sumunod kayo. Sumunod kami after a few months. Ano po. Tapos ang pathway nila, mga kababayan, ay yung caregiver na program, no? Tama. Yes. So si Jen yun. Saka nag-apply, Jen? Ano ka, direct hire kasi talaga ako eh. Then, matagal din yung process kasi syempre sa daming documents na kailangan, lalo na ngayon na mahirap mag-process mo. So nag-IELTS ako, nag-aaral ako ng caregiving, kumuha pa ako ng experience, gano'ng katagal. Imagine, Tagal. 5 years ata. What do you mean kumuha ka ng experience? Saan ka kumuha ng experience? Sa Singapore. Okay. Kasi kung ano yung ina-apply mo, like for example, Oo. sa akin child caregiving, yun dapat din yung experience mo. Naka-align talaga. Dapat parehas yan, no? Parehas. So, yun, 2 years talagang tinapos ko yung kontrata. In terms of education background, ano bang kailangan dyan? At least 2 years graduate ka. Dati kasi at least 72 units nga ba yun? Parang ganon. Ngayon hindi na kailangan talagang may diploma ka. Diploma talaga. Ganon sila kahigpit. Tapos ipapa-assess mo pa yun. Sa ICAS ako nagpa-assess yan eh. Magastos. Malamang utang. Nag-hire ba kayo ng agency? Consultant. Mas mura compare sa agency. Okay. Pero pwede naman DIY kaya lang kasi sobrang masalimot yung public address. Mas better na hire. So yun lang yung advantage, no? Pagka kumuha ka ng consultant kasi una, experienced na sila sa pag-aasikaso ng kailangang mga documents mo. Exactly. As compared, pwede ka naman talaga mag-DIY but kung alam mo yung proseso, di ba? Mismo. Lalo na sir yung kasi di ba meron niyang cap? Oo. So mag-open niya ng January 1st, di ba? Sa dami na mag-a-apply niyan, sabay-sabay, nagkakaroon pa ng traffic. Pag hindi mo kabisado kung saan ka pupunta, ano yung fill out mo, makakasasaraduhan ka bigla. Kaya maganda talaga. Pero kung marunong ka naman, naaral mo siya, why not DIY? Mas tipid. May iba nakakapasok DIY. So nag-gain ka muna na experience sa Singapore. Tama. And then, ano ba yan? From Singapore, papunta dito sa Canada or umuwi ka pa ang Pilipinas? Hindi, umuwi muna ako Oo. nagkataon pa nagkaroon ng COVID. So matagal na pala to kasi COVID pa no?
Oo. Kasi sir, dapat, di ba, 2021 umuwi ako ng Pinas. Okay. Tapos 2022, dapat i-apply ko na siya ng January. Nasaraduhan ako. Ganun siya ka. Nag-close agad na-reach na yung ka-apply niya. So during those time, so 2022 na nag-close? 2022 Okay. na-close. So nag-apply ako, 2023, nag-antay kami ng 1 year para mag-reopen. Talagang nagtsaga yung consultant na ganyan. Alam mo yun. Inabangan talaga. Kasi in-expect na namin na marami na talaga yan. Kasi maraming na nasaraduhan. So yung iba, kagaya ng case namin na mag-aantay sila talaga. So, Paano yun? May trabaho ka mula 2022? nag-work from home ako Okay. sa Pinas. Mhm. Kasi wala rin magbabantay ng anak namin. So ibig sabihin, okay lang din pala yun, ano? Na parang tumigil ka ng work sa pagiging caregiver. Pero I mean, yung experience mo, Meron na siyang experience. As long as may experience ka. as long as may experience ka, it doesn't matter if it's recent. Oh, okay. So Pero that's a sir, good thing, no? Yeah. Pero sir, ano yan yung actually yung sa akin, kung kunyari maaga ako nakarating dito, pagdating ko ng Canada, kunyari nakapasok na ako ng Canada, pwede kong gamitin yung experience ko na yun para mag-apply ako agad ng PR kasi diba, at least 6 months experience Oo nga. inside or kahit sa labas ng Canada, okay lang. Kaya lang, ang nangyari sa akin, dahil nasaraduhan ako ng 2023, parang tas tagal ng process, parang dapat kasi within 3 years, parang ganyan. Parang 3 years na before ka mag-apply, parang ganyan. Sa akin kasi parang lumampas na siya, so hindi na siya valid, parang hindi na siya kasama. Ang mangyayari sa akin, yung experience ko na dito sa Canada, yun yung tatanggapin nila. Yun na yung kanilang parang i-acknowledge as your experience. Hindi na yung dati mong Kasi parang experience. lumampas na siya sa 3 years. Ganun pala yun. Kaya kasi ako nagtataka. Dahil, ang alam ko, di ba yung program is PR on arrival? Oo, ganun nga siya. Hindi, sorry, hindi ko na naabutan yun. Parang Recent ito na lang. yung bago na yan. Yung bago ng program, na you have to gain at least 6 months Yes. of experience bago ka makapag-apply ng PR. Upon arrival. Pero ano siya dahil nga sa nangyari ngayon, na-hold siya. Sa 2027 pa mag-re-reopen yun. The only good thing about that is nakasunod ka kagad. Yeah. Di ba? Nakaswerte na. Doon sa program na yon. Nakahabol ka. Gaano katagal bago ka nakasunod? September siya. So December at September, October, November, 3 months. Actually, pwede nang lumabas yung visa na is Dapat sabay talaga kami. Oo. Nagkaroon na talaga ng problema. Ibig sabihin, doon sa program na yun, pwedeng sabay na? pwede. Okay. Ayun. Gets. Pwede lang kasi after nun kasi nag-expire na rin yung medical namin kasi sa kakantay 1 year lang yung expiry ng medical namin. So we have to take another medical naman pati yung anak. Alam mo, yan ang important Kaya kung bakit ako nag-interview ng mga kababayan natin. Kasi from parang theoretically, di ba, pagka nagbasa ka ng mga bagong mga updates tungkol sa immigration, so parang naiisip mo lang, ganito yung mangyayari. Pero yung actual na experience coming from an applicant, yun yung gusto kong malaman kung ano yung naging experience ninyo. Kasi para yung iba, ganun pala nangyari sa kanila. So maaaring ganun din yung mangyari sa akin, di ba? Sa aking application. So doon ako nagkakaroon ng mas clear picture kung paano talaga i-navigate yung mga programs ng immigration dito sa Canada. So that's a good thing kasi para at least yung mga kababayan natin magkaroon ng idea kung paano makapunta dito sa Canada, lalo na sa ganyang mga klase mga programs. Ayos. Ano naman ang trabaho mo dito? I'm nasa fuel and lube ako sa oil site sa Fort McMurray. Bali, yung trabaho namin is parang kami yung nagsiservice ng mga haul trucks, mga dozers, lahat ng equipment sa mine. Yun yung naging second job ko na actually yun. So, first job ko is
nasa housekeeping din. Sa mine din. Naswerte naman nakapag-apply ako doon sa bigger opportunity doon sa mine. Yun. So yun ang kagandahan kasi naka-open work permit ka. Open work permit na po ako. Pwede akong lilipat Oh, kahit kahit saan ano. Oo. Pero ikaw, Jen, close work permit ba yun sa'yo? Close. Okay. So, kung sino yung parang principal na applicant, naka-close work permit siya Yes. doon sa employer. Tama. And then si spouse, open siya. work permit siya. So, mas maganda yun kasi makakapamili ka ng mga trabaho na pwede yung pasukan. Pwede ka mag-double job, triple job. Diba? Pero hindi agad yun nakahanap siya. Hindi agad din. Hindi ganun kadali. No? Ilang resumes, CV ang binasa niya. Mhm. Bago Ayan, na. mahirap siya ngayon. Pero, tsaga lang. Tsaga lang. No? Kailangan ng Diyos. Nakapasa na yung application nyo for PR. Apo, Yep. papasa ko. So, that's a good thing. Ayun. Kasi nilampas ko ng 6 months. Hindi. Kasi sabi ng iba, nagsasuggest yung mga naging PR na wag daw isakto na 6 months. Mm-mm. Sobrahan daw. Kasi So, mas sobra, mas maganda, no? mas maganda na. Okay, bago ka mag-apply. Yes. Ayun. Saka nakuha ko, inantay ko muna yung T4 ko, yung NOA. Mm. And then yung nag-aasikaso sa inyo ng PR ngayon, consultant din. Hindi na nag-DIY na ako. Nag-DIY ka na, yun. Medyo kaya na. Kaya na, no? Naaaral ko na siya, Oo. madali-dali na siya. Kasi stage 2 na siya eh. Oo. Parang continuation na lang na application. So, mas madali na ngayon, di ba? Mm-mm. Doon sa pag-apply ng PR. Yep. Ang kailangan lang kasi dyan, yung tiyaga mong magbasa eh. No? Oh, Research ka na. Research. Tapos, make sure na yung mga documents na kailangan mong ipasa. Meron naman dong step by step di ba? Meron siya. Mm. Yung ano. At saka meron tinatawag na parang package siya kung saan na andun na lahat ng mga requirements na kailangan mong i-submit, di ba? Oh, sir, ando na. Oo. Manan naman siya. Nasa IRCC website naman siya. Hindi naman siya masyadong komplikado aralin. Para sa akin, komplikado siya. Okay. Kaya ano yung ginagawa namin, mga applicants, nag-share kami ng mga ideas, tsaka yung nagtatanong kami meron kami parang sa Facebook na group, sa page, ganyan. Okay. Tapos, yung iba daw pwede kang magtanong, gano'n, yung iba daw namibigay ng link. Tapos, ikaw na lang din mag-i-screen kung ito bang binibigay na information sa atin. Okay, na tama, ano? Ganyan. Oo. Kasi iba kasi parang meron silang sasagutin kanila pero mali pala yung binigay na info. So, kailangan mo rin i-verify kung tama ba yun. So yan ang importansya din dito, no? Na hindi mo kailangang sarilinin Oh. yung pag-apply mo. Maaari ka rin magtanong sa katulad yung Facebook page, sa ano ba yan, Filipino community yan? Yung Facebook page Opo, no? ano may HCCP, Canada. Parang ganun, madali lang mo siya hanapin para mag-type ka lang and then kung ano yung gusto mong salihan na group, join mo lang siya. Oo. Tapos makakuha ka na info. So ayan mga kababayan, quick interview lang tayo ngayon kasi mamatay na yung aking camera. So at least nakakuha tayo ng konting impormasyon lalo na doon sa mga kababayan natin. Hindi kasi tayo nakapagpaalam kanina eh. Bigla namatay yung ating camera dahil pag mainit yan, namamatay yung camera ko. Anyway, Jen, may gusto ka bang i-shout out? Ay, oo. Shout out. Yan. Shoutout. Sige, shout out na Family mabilisan ko. lang. Sila, ate siya, Kuya Ben. Kapatid ko, Louie. Tapos sila mama, papa. At sila dito sa Canada. Tsaka kapatid ko sa Japan. Kami na lang nag-isa. Yeah. Sana. Makarating din dito sa Canada. Ikaw naman, Mario. Ayun, yung family ko dyan sa Pilipinas, sa ate, sa Cebu, Labembem, at saka sa La Union, si Nikki, yung family high there. At saka mga kasamahan ko sa MMC. Shout kayo dyan. Dito na ako. Oh, sige. May gusto ka pang... Sorry na, nakabot. Yung, yung consultant ko, si Miss Cecil Buban. Siya ay talagang legit at saka napakagaling. So, siya, from Bridging, Canada. Cecil Buban. Pag gusto nyo kumuha ng consultant, magaling. Ilagay na lang din natin sa description ng video ito yung kanyang link para mabisita nyo kung gusto nyo magpatulong. Alright, so that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always,
more tips, informations, buhay namin dito sa Canada to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyo lahat. Ayos.